Welcome to Caltech Buddy. Press right and solve faster. Let's go! Calculator Techniques for Shift-Solve Functions, Part 1. Tara! Now, this is one of the most important calculator techniques na dapat nating matutunan. Kasi most of the time, may mga equation tayong ma-encounter in mathematics at engineering na mayroong isang variable na nawawala. So, if there is one unknown and then one equation na nawawala, definitely we can use shift-solve. So, ang shift-solve is a built-in numerical solver that automatically finds the value of a known variable, usually x, in an equation. So, basta meron tayong one unknown at one equation problem, automatically we can use shift-solve. So, this is very useful. Now, kaya siya tinawag na shift-solve kasi yun yung way ng pagpindot sa calculator. Una, you input the equation in your calculator. Then after that, you press shift, then solve. So, mag-activate yung solve function kasi nauna yung pindutin yung shift. So, shift solve. Okay. So, paano ba gumagana yung shift solve? So, pag in-input natin yung equation at pinindot natin yung shift solve, mag-activate yung program ni calculator. At yung program na yon is what we call the Newton-Raphson method. So, si Newton, pagawa siya ng equation kung saan makapag-solve tayo ng unknown. So, ito yung equation ni Newton-Raphson. So, it involves differentiation. So, you have your original equation, then i-deride pa siya, and so on and so forth. So, hanggang sa makuha yung final answer. Ang hindi naman natin gagawin yung Newton-Raphson method manually, kasi nga, embed na siya sa calculator. So, just press shift solve, and we will solve for the unknown. Okay. Now, mahalaga sa shift solve ang initial guess. Kasi every time we press shift solve, magtatanong yan ng initial guess. So bakit ba mahalaga yon? Para mabilis tayo makapag-calculate. Kasi the more realistic yung initial guess, the faster mag-shift solve si calculator. Now, another thing. If you have a linear equation, alam natin na isa lang naman yung sagot dun. So, kahit anong ilagay nating initial guess, mag-yield lang tayo sa isang correct answer kapag linear equation. Pero nagmamatter pa rin initial guess kasi nga, ang pabilis yun sa pagsusolve. Kung mas malapit, mas mabilis. Now for quadratic equation, mahalaga ang initial guess kasi there are two possible answers. Possible na magkaiba tayo ng sagot na makuha even though isang quadratic equation yung nag-shift solve natin. Kasi it will be dependent on our initial guess. Okay? So mahalaga ang initial guess pag quadratic. Kasi kung ano yung mas malapit sa initial guess mo, yun yung answer na lalabas. And lastly, dito marami nagkakamali sa trigonometric equations. So mga equations involve trigonometric functions, tulad ng sine, cosine, tangent, and so on. Kasi kapag ganyan, meron talagang many possible answers. More than 2, more than 3, madami talaga. So kapag trigo equations, mahalaga ang initial guess. So again, nagmamatter ang initial guess para sa bilis ng pag-shift solve. So if you press shift solve, sa display ni calculator lalabas to, solve for x, ibig sabihin yan, nanghihingi siya ng initial guess. Na ang magandang initial guess, para educational pa rin yung guess natin, hindi yung basta-basta lang, is the choices. Kung board exam yung pinaghahanda natin, laging may choices sa board exam, so magagamit natin yon as our initial guess. So kung college exam naman at walang choices, maglagay lang tayo na realistic na guess. Pero kung may choices talaga, choices ang gamitin sa initial guess. Okay, let's have an example para mas ma-appreciate natin yung function na shift solve. This is one of the best calculator techniques na dapat nating matutunan. Okay, let's start. We want to solve for x in this equation na 3x plus 12 equals na 2 quantity x plus 12. So this is a linear equation, one unknown, one equation, pwede talaga ang shift solve. Okay? So pindutin natin yung original equation as is 3x plus 12 equals sa 2 quantity x plus 12. Okay? And then, shift solve. So ayan, makikita niyo solve for x. Now, para mabilis ako sa shift solve, I can input any choices dito. Any number is okay. For example, 11.
press equal sign, and then easily, makukompute na niya yung x, which is, the correct answer is 12. Ang bilis niyang nakuha kasi yung reference number ko malapit sa correct answer. So kahit anong number naman lagay niyo, okay lang. So ganyan kaganda ang shift solve. So hindi niyo na ima-manual kunin yung x. Another example. Para makita natin. We have this equation na pag sinimplify mo to, quadratic. Kaya kung isi-simplify natin na quadratic equation. Pero hindi na natin kailangang isimplify. Simply input the equation sa CalQ. Kasi this is still one unknown, one equation. So pwede sa CalQ. So we press 3 alpha x minus 2 that's 5 alpha x plus 1 equals to 4. Okay, so this is one and only equation. Quadratic yan, meaning there are two possible answers. So kung mag-shift solve tayo at magkaiba tayo ng reference number, okay ba tayo ng lalabas na shift solve? So para parehas tayo ng lalabas na answer, maging dependent tayo sa choices. Shift solve, gamitin natin yung choices, any number dyan, sabihin natin 5.02 as our reference. Then equal sign, pagka-calculate si calculate. So, ayan, makukuha niyo yung sagot na 3.08. So, shift solve, pag nagtanong ng x, use the choices as your reference. Now, what if? What if lang naman, hindi ito yung choices? Kunyari, ito yung choices. Same problem, pero nung nag-shift solve ka, 3.08 yung lumabas, wala sa choices na ito, so ang gagawin niyo lang, palitan lang yung reference number, so shift solve. So, shift solve, kuha naman tayo ng bago reference number, negative 0.08. Any number na nasa choices para yun yung gawing reference. At then press equals. Ulit bago na yung sagot. At this time, negative 0.08 na. Pag nagkataon na yung nilagay yung reference number is the answer, napakabilis ng shift solve. So, hindi kayo maghihintay talaga. Pero kung hindi, yung correct answer ang ilagay nyo, okay lang. Mabilis pa rin naman. Okay. Last. Subukan natin yung Geico function. So, instead na theta, nilalagay natin dito, x. Kasi usually, x yung ginagamit natin sa shift solve. Sa inyong default na calculate. At then, maghingot lang sa parenthesis. So, kung magsasolve tayo dito, kailangan talaga naka-enclose yung x. Okay? So, 3 sin alpha x, parenthesis, plus 2 cosine alpha x equals 1. So, kapag trigo functions, ang dami talagang correct answer na pwedeng lumabas sa shift solve. Pero syempre, depende yan sa choices. So, shift, solve, magdepende tayo sa choices. Kuha ko ng any numbers sa choices. Sabihin natin negative 15 equal sign. And then from here, dito siya mag-work around. At tumukuha niyang sagot is negative 17.6. Okay? Now, babaguhin ko yung choices. Ang malalaking number na siyang ngayon. So, tama pa rin naman yung equation natin. Mag-shift solve ulit tayo. Shift solve. So, use choices as your reference parate. Any number sa choices is okay. Sabihin natin 170. Maiba lang. Equal sign. So, mag-recalculate si calculator. At magbibigay siya ng ibang sagot. Pero still, correct answer yon 130. So, kapag trigo functions talaga, ang daming possible answer. Kasi maraming value theta that can satisfy the equation. So, pakita ko pa, shift solve. Lagay ako ng malaking number. Sabihin natin, 500. Ano naman yung lalabas na theta dito? Kasi nga, depende yan sa reference number. Okay, so lumabas dito, 490 naman. So, lagi lang mag-ingat pag quadratic equation at trigo function. At kung linear, kahit anong initial guess lagay nyo, isa lang naman yung sagot doon, pare-parehas parate. So, maximize your calculator. Gamitin si Canon F789 SGA efficiently, lalo na sa shift solve. This is your Caltech button. So, we have logarithmic equation, log of x plus log of x minus 3 equals 1. So, sagutan muna natin siya sa usual na shift solve. Log x plus log x of 3, x minus 3, equals 1.
Now, pakita ko sa inyo pag hindi tayo naglagay ng naayos na reference number. Kasi yung iba ang ginagawa nila, shift solve, nagtatanong ng X, tapos nasanay kasi talaga yung iba na 0 yung nilalagay as initial guess. Walang masama sa 0. Ang problema kasi sa 0, kapag logarithmic, medyo matagal siya. Okay? Pero in this scenario, lumabas pa rin naman 5. Okay? Okay? So, okay, lumabas yung sagot 5, no? Pero kung nag-shift solve tayo, shift solve, tapos naglagay tayo ng initial guess, sabihin na nating 3, mas mabilis yung processing time yun talaga. Okay? So, lalabas pa rin naman yung 5 kahit anong reference number yung ilagay natin. Pero, bukod sa shift solve, kung madiskarte tayo, pwede rin ganito. Kapag yung choices whole number, mas madaling i-calc. Okay? Kasi minsan matagal sa shift solve. So, ginagawa ko calc functions. So, paano yung calc functions? So, ang gagawin natin, ililipat natin yung constant na 1 sa right side or sa left side of the equation. Kasi ang gusto natin mangyari, naka-equate sa 0 yung equation para mas madaling makita. So, if you have an equation, equate it to 0. So, parang ganito. And then, hindi tayo mag-shift solve. Ang gagawin natin, magka-calc tayo. Pipindutin natin yung equation in the left side of the equation. And then, we just press calc. So, ang mangyari, lipat natin yung 1 sa kabilang side. So, magiging negative 1. And then, yung expression na yan is equal to 0. So, ang gagawin ko, magka-calc ako. Napag-calc yung ginamit nating method, magtatanong lang siya ng x. And then, limitingin na yung choices. So, para malaman na tama yung sagot, dapat nag-equal sa 0. Kasi, yun yung ginagawa natin. Equation, equate sa 0. Dapat mag-0 talaga. For example, we try number 3 as our x. Pagka-equal sa inyo, yung nag-math error siya, so mali talaga yung 3. Calc. Try muna natin yung 7. So, hindi siya next 0, so mali yung 7. Calc 9. Hindi rin siya nag-0, so mali yung 9. And obviously, kung ano yung tamang sagot talaga, pag kinalc niya siya, magsi-0. So that's an alternative. So kung ayaw niyo mag-shift solve, pwede kayong mag-calc. Depende na naman yan sa preference ninyo, no? So kung natatagalan ka sa shift solve, another calculator technique na tinuro ni Caltech Buddy is mag-calc. So gumagana yan sa Canon F789 SGA version 2 and also applicable sa version 1. Isa pa. Develop tayo ng konti. Kasi ang lahat ng shift solve natin in the recent problems, puro variable x. Paano if you want to solve for variable a? So, ang option mo dyan, ganito. Pwede mong palitan yung a ng variable x, automatically shift solve, pwede yun. Or, pwede ka mag-shift solve ng other variables. Sa totoo lang, pwedeng mag-adjust si CalQ. Ang default niya kasi variable x lang eh. Pero pwede siya mag-adjust. Pakita natin kung paano yung other variables. So, first step, input pa rin natin yung original equation as is. Tapos, since variable a yung gusto nating i-shift solve, sa dulo, kailangan may comma a. So, ganun yung technique pag ibang variables yung gusto nyong i-shift solve. Comma, and then the other variable na gusto nyong i-solve. Okay, so try natin. 2 alpha a plus 100 alpha a plus 5 equals 35. Since hindi variable x yung ginamit ko, variable a, kailangan ko talagang maglagay ng comma a para malaman ni CalQ na variable a yung isusolve niya. So, shift close parenthesis, shift close parenthesis, after the comma, and then alpha a. So, ganyan mag-shift solve ng other variables. So, shift solve. So, ang tinatanong niya ngayon, solve for a. So, kuha tayo reference number from the choices. Any number is okay. So, lagay natin 3, for example. Then, equal sign. So, instantly, lalabas yung variable a, which is 5. Usually, ang ginagamit ko sa reference number, di ba choices pinipili ko? From the choices, pinipili ko yung pinakagitnang value para safe na safe. Pero any choices naman is pwede. Pero sa simple tip, yung pinakagitna yung gamitin yung initial guess. Okay? Last item. So, mas maraming variables pero wala namang problema, we will use shift solve. So, we have variable x, a, and y.
given na yung value ng x, a, tsaka y, we want to solve for b. So, again, kaya-kaya ni calculator to. So, just input the original equation as is. So, x plus 4 equals sign 3a plus b over y plus 2. Yan, ang default sa shift solve is variable x. Pero since ang gusto kong i-solve is variable b, lagay tayo ng comma d. Para pag nag-shift solve tayo, yung d yung isa-solve. Now, pag pinindot natin yung shift solve dito, shift solve, magtatanong siya ng ibang variables kasi dapat naka-define yung ibang variables. In this scenario, define yung x to be 1. So, dapat pag nagtanong ng x, nadig niyo 1. And magtatanong ng a, so this is 7. Magtatanong ng y, it should be 4. So, kailangan i-define mo yung other variables kasi may value sila. Now, pag nilagay niyo na yung mga tamang data sa ibang variables, magtatanong na siya ng solve for b. Since wala kayong choices in this scenario, any number na lang siguro, sabihin natin 5 na lang. And then, it will solve for b. So, since simple equation lang to, mabilis niyang nakuha. So, ang tamang sagot for variable b is 9. So, I'm hoping marami tayong natutunan for today's video. This is your Caltech Buddy. Gumagana yung shift solve sa Canon F789 SGA. Okay, thank you. If you have any questions or clarifications on anything we discussed, feel free to leave a comment and we'll be happy to respond. To God be the glory. This is your Caltech Buddy. Math made easy with shortcuts, tips, and calculator techniques. Bye!